Hello Internet, welcome back sa part 7 ng ating PHP Development and Deploy lesson. At sa lesson natin ngayon guys ay gagawa na tayo ng ating login sa register na functions. So, babalik tayo rito sa ating function na file. Pero, ipapakita ko sa inyo guys kung paano mag-request ng SSL certificate. Kasi yung ating system, nirequestan ko na siya. Ito, may issued na siya. So dito sa accounts 'no, ito lagi tayong napunta sa accounts 'di ba? Punta lang kayo dun sa free SSL certificate. So, X lang natin 'to. Tapos ang ginawa ko guys ay new SSL certificate. Tapos nilagay ko lang dito yung aking URL. At may lalabas doon na pending so may lalabas na comment na or note na it will take about an hour 'no, sabi nila. At least 1 hour bago ma-propagate yung SSL niyo. Pero once na na-issued na kayo ng SSL, hindi pa siya tapos 'Pag, minanage natin 'yan, meron dito we can install the certificate for you automatically on ito puwede. So, click the install or puwede niyo guys isi-show tapos ito yung ilalagay niyo dun sa SSL niyo dito sa control panel. Nasaan na yung SSL nila? Ito Okay, so puwede natin siyang i-config dito at ilagay yung private key pero hindi ko na yung gagawin kasi, medyo tedious. Ang gagawin na lang natin install SSL certificate automatically. Okay, so try natin guys tingnan yung ating domain kung okay siya. So kaya natin siya, sine-setup gawa nga nung ating FTP, transfer protocol, bumibitaw siya kasi hindi secured yung connection na ginagawa natin. So dapat secured yung ating connection. So ito gagawin ko siyang HTTPS. Yan, so hindi pa siya secured So error pa siya. So meron pa tayong gagawin. So either ima-manual natin 'to, ka-copy natin 'tong mga 'to. Tingnan muna natin yung kanilang how to install So installing SSL certificate, manually install tayo hindi kasi gumana yung automatic. Kung meron ka na daw private key, go to yung control panel, navigate to SSL TLS section and click config. Next, go to your domain you want to set up. Take the private key you already have, paste it on the private key, and click upload key. Then take the certificate text you already have, paste it on the upload key. Okay, so gawin natin yun guys So pupunta tayo dito sa ating SSL ito. So meron tayong private key, ka-copy ko 'to mula dun sa beginning Okay, so ito, copy natin tapos paste. Upload key. Okay. So yung certificate, okay na yan So to double check, kunin na rin natin yung ating certificate. Yan. Sinunod ko lang yun sa article guys Okay. So nasaan na ba ako? Yun, dito sa SS. So paste, tapos upload certificate. Okay, so wala naman siyang error na pinakita So try na natin 'tong so ayaw pa rin. So sa tingin ko kailangan na 'tong i-propagate Okay, so meron naman na tayo. So we can install kasi gumana nitong the SSL certificate has been installed. It may take up 15 minutes. Okay. Okay, so try na lang natin guys maghintay So anyway, dahil naka-setup na yung ating SSL, puwede na nating balikan yung ating function Tapos ito guys, babalikan ko lang din ulit nito So dapat kasi 'pag yung may SSL na tayo, HTTPS na yung ating, configuration. Pero dahil wala pa, balik muna tayo dun sa HTTP lang. So bago tayo gumawa guys ng function punta muna tayo dun sa ating database, dun sa ating product system database at gagawa tayo ng panibagong, table. So yung pangalan natin table ay users. So okay muna yung numbers of columns 4
Similar lang din sa ating product table, magkakaroon tayo ng ID. Okay, so ID natin ay auto-increment natin, primary. Tapos, yung ating gagawing username ay email, kasi yun yung unique kada user, no? So, every user may iba't ibang email na unique. Okay, tapos yung ating password, okay, hindi pala dapat null, hindi natin papayagan yung null. Tapos, created at timestamp ulit. Username, tapos maglagay lang siguro tayo ng dalawa pa, no? Okay, save muna natin to. Okay, so meron na tayong users na table, So maglalagay lang tayo ng siguro pagkatapos ng ID, lagay tayo ng dalawa pang column. So isang first name, tapos isang last name. Okay? So ito ginagawa ko lang 255, no? Pero kung sa realidad, kailangan nyo iset yung tamang data link, para hindi masyadong kumukonsumo ng database space. Okay, so yan na yung ating user table. Balik natin sa original size at magta-type na tayo ng ating function. So, yung una muna ay yung ating register function. Okay, so function, register. Yan ay tatanggap ng email at ng password. Okay, tapos try catch ulit tayo. So, kung makakalimutan yung ating PDO, yan. Try catch, PDO, tapos yung ating, yan. Yung catch saka yung finally. Tapos register failed. Okay, so medyo lakihan natin yung dito spacing, mamaya na tayo mag-focus sa front end. Okay, so una muna guys ay statement muna tayo, no? Statement is equal to PDO, prepare. So gagawin natin guys ay check muna natin kung existing yung user, no? So select from users where email is equal to email. Okay? At kailangan natin mag-bind parameter, no? Bind param. So yung ating email is equal to email. So next natin, execute. Okay, tapos kukunin natin yung row, no? Yung row count o yung pinaka data ng user. Okay, so PDO fetch associate. Tapos i-check natin. So if row, ibig sabihin kung merong laman, ibig sabihin existing 'yun. Yung user na 'yun, hindi siya available. So email o user is user already exists. Okay. So kung hindi naman ay ready na tayo mag-insert ng bagong user. So una muna i-hash natin yung ating password, no? Password hash, password tapos password default lang. Okay. Tapos statement equals to PDO, prepare. So insert into users. Ano yung mga column, So value. Okay, so meron ako nakalimutan, kailangan i-null muna natin 'to, 'no, kasi yung first name saka last name, later na natin siya pag ipapa-populate doon sa user. So ang gagawin natin ay edit.
Ayun. So, masyado pala naka-focus 'no. So, change, i-allow muna natin yung null ano. So, okey lang naman na blanko yan sa unang, register na user. Tapos ang gagawin natin, magkakaroon ng profile, page ta's dun i-a-update ni user yung kanyang information. Okey, so lakihan ulit natin. Okey, so may hash na tayo, insert into users. So gagawin natin guys yung email ano, i-store natin yan, tapos yung ating password. Okey, so ang magiging value niyan ay yung email, kaya siya error kailangan single quote lang. Okey, so email, ah, actually walang quotation ano, ganyan lang. Tapos dito naman yung, password, okey. Password, okey. So kailangan na natin mag-bind. Oo, so statement equals bind param. So una muna yung ating email, so ipapasok natin dun yung email. So sumunod naman, bind param ulit, ipapasok naman natin yung ating password. Pero ang isu-supply natin ay yung hash password. Okey, tapos statement, execute. Okey, so sa ngayon ire-return muna natin ay registration, successful. Success, okey. So next natin, yung ating login naman ano. So hindi maganda 'no, kung ira-run natin 'to hindi masyadong okey kasi ginagamit na natin siya dito 'no. So magkakaroon lang ng problema 'pag in-upload natin siya na ganito. So ang gagawin natin guys ira-write lang natin o iko-code natin yung mga function tapos rekta na tayo dun sa front end. Ibig sabihin 'pag, klinik ko 'tong login o nagpunta tayo sa login.php ay magdi-display tayo ng login form, okey? Okey, so baba lang natin ano. So function login, ah, email saka password din 'to 'no, okey. Then try catch, so copy paste natin 'tong catch saka yung ating error, login failed naman 'to, okey. So yung ating PDO is equal to connect, okey. So statement is equal to PDO, prepare, so select from users where email is equal to email, okey. Tapos iba-bind param na natin 'yan agad ano, bind param yung ating email, supply lang natin dun yung ating email sa taas ano, na galing sa taas. So dito, okey. Ta's execute, statement execute, okey. So ganun ulit 'no, yung kukunin natin yung information na row. So statement, fetch, PDO, fetch associate, tapos if row, sabihin, may record nun 'no, merong existing yung email 'no sa ating database. Ang gagawin ay ive-verify natin. So, verify password. Okey, so if password verify, okey, password, tapos ive-verify natin 'yan doon sa password 'no, na field. So 'pag,
Ibig sabihin 'pag nag-true 'to, ibig sabihin na-verify siya 'no, na true. Ang gagawin natin ay return, row. So i-re-return lang natin yung information ni user. So else, return invalid credentials. Credentials. Okey, 'yan, credentials. Ta's dito naman, 'pag walang row 'no, ibig sabihin walang record, ang ire-return naman natin, user is not found o user not found na lang. Okey. Okey, so meron tayong register saka login na function. So sabi ko nga ay gagawa tayo ng ating front end sa login 'no. So dito sa ating directory gagawa lang tayo sa root ng login.php, okey. Tapos dito ay, compare with index na kailangan natin maglagay ng, template 'no. Itong login ay gagawin lang natin siyang standalone ano, okey. So, ang gagawin lang natin kasi ang problema dito sa template 'no, sinama natin yung navbar, okey. Eto 'no, sinama natin sa navbar so hindi natin siya puwedeng i-reuse sa login. Kasi ayaw natin na may navbar yung ating login form. So ito ika-copy ko lang 'to at ipe-paste natin dun sa login, header ni, login page. Okey, I'll say. So dito na tayo magko-code ano. So gagawa tayo ng div, lagyan lang natin siya ng class na container fluid, tapos display flex lang siya 'no, tapos align, items center, tapos justify content, center, tapos yung kanyang, vertical height o yung kanyang height ay 100 ano. Okey, so maganda niyan meron tayong preview 'no, so control J katulad ng ginagawa natin 'no, capital dash, capital S, tapos localhost 'no, port 8000 para lang may preview tayo. Index, login.php. Okey, so dito tayo. So kasi yung ating index.php merong connection at di naman tayo allowed mag-connect sa localhost. Okey. So dito sa loob ay maglalagay tayo ng form. So tanggalin muna natin yung action ano, method muna 'to. Method, post, tapos lagyan natin na siya ng class, dflex, tapos flex column, gap 3, width niya 25 tapos mx auto. Tingnan natin kung may, magkakaroon tayo ng border ha. So ito na siya nasa gitna na siya. So yung code natin ay minake sure lang natin na nasa gitna yung ating form. So maglalagay na tayo guys ng H2, login form. Ang kailangan natin sa login ay email ano. So class mb3 tapos maglalagay tayo dito ng input, email, pero lalagyan natin siya ng form control dot, form control LG, okey, okey. Tapos, siguro wag ng LG ano, tapos lagyan tayo ng label, dot form label. Ito ay Emmet abbreviation na yung ginagawa ko guys 'no. So email,
refresh. Okay, so ito 'no, tapos kailangan natin ng another one para sa password. Okay, so mali na naman yung aking sequence ano, pasensya na kayo guys. So dapat ang inuna ko yung register. Pero okey lang 'no, kasi ika-copy paste din naman natin 'to. So ang name nito ay email at yung ID email na rin 'no. Kasi ito ang kanyang password ang kanyang name ay password tapos yung kanyang ID ay password na rin. Okey. So maglalagay tayo ng konting gap ano or padding sa loob. So dito na lang sa form P5. 'Yan, so meron tayong form pero, mukhang okey yung P5, P4 okey na 'yan. Okey. So wag niyong husgahan yung aking form, So ano lang 'yan basic na login form lang 'yan. Tapos, ah, button submit, tapos name, submit, ah, lagyan natin ng class ano, BG primary, ta's ang text niya ay login, BTN, LG, tapos text white. Okey, so ito na yung ating login. So siguro bawasan natin 'tong margin ng ano 'no. Okey, so ito na ating form 'no, meron tayong email saka password, pero idadagdag ko dun sa email ay sa'kin lang 'to guys, dito lang sa tutorial yung autocomplete i-off ko lang. Okey, kasi ayoko nung ang daming lumalabas na email kasi kalimitan 'pag ganitong kasi very common lang yung name na email 'no, na ang ginagawa ni Firefox or ni Google Chrome, ino-auto populate 'to ng mga email 'no, basta nakakita sila ng name na email, ino-auto populate nila 'yan. So, for the sake of this tutorial, in-off ko 'yun ano, pero sa inyo, puwede niyo naman 'tong gawin ano, puwede niyo siyang i-on. Okey? So, kailangan natin ng isa pang div dito sa baba 'no, kasi kailangan natin mag-navigate papunta doon sa text center, papunta do'n sa ating register. So, div flex column ulit, tapos gap 2. Okay, so href. So pupunta tayo ngayon sa register.php. Okay, so lagyan lang tayo guys ng simpleng wording dito na don't have an account yet, register here. Okay, so lagyan natin ng konting ano 'no, yung text decoration tanggalin natin. Ayoko na may underscore o may underscore sa isang link. Okay, so isa pa, dapat dito guys ay maglalagay tayo ng forgot password ano. Okay, so itong forgot password guys babalikan natin 'to kasi gagawa tayo ng email, notification na 'pag kinilig yung forgot password at specify ng email magse-send yun dun sa mismong email, okay. Pero babalikan natin siguro sa pinakahuli na 'to or baka hindi ko na siya isama kasi naitackle ko naman na yung pagse-send ng pagse-send ng email gamit yung PHP, yun nga yung PHP mailer 'no. So akala ko bagong-bago lang yung, video na yun. So incorporate niyo lang yung function na yun dito sa inyong, system. Pero, puwede ko rin naman siyang i-incorporate depende 'no, i-comment niyo lang din sa ibaba. Okay, so refresh. So ito yung ating, ilang mga link ano. So dapat ito forgot password, 'yan. So medyo gawin kaya nating 50 'no, yung width niya. Gawin natin siyang 50, 'yan, okey. 'Yan, so medyo mukha na siyang, login pero siguro lakihan natin ano. So dito sa form control, pati dito sa password ano, yung ating class, lagyan natin ng form.
Control LG para medyo malaki siya. Okay, okay. So, dapat gumagana 'yan, ano, gumagana naman. So, lagyan natin ng required, pati yung password lagyan natin ng required. So, ang gagawin naman natin sunod ay yung register ano. So, gawa ulit tayo ng bagong file, register.php. Tapos ika-copy ko lang 'to guys 'no, Control A, tapos paste. Okey, Altsy. So ito, okey ba siya na naka-center sa text center? So medyo okey 'no. So kayo na lang bahala kung gusto niyong palitan nung, halimbawa, product system form, login form 'no, yung pangalan ng inyong system. So lagyan natin dito na palitan natin ha, ng text center, ta's ito naman register form. Okey. So 'pag chinelik ko 'tong register here, ayan pupunta siya sa register. So register form 'to. Tapos dapat, ito already have an account, log in here. Okey, so ito papalitan natin ng login, yung register 'no, sa register.php. So refresh, ayun. So yun, pabalik-balik lang sila 'no. Okey, so dito sa register, so kailangan natin email, so kailangan din natin ng confirm password. Confirm password. Okey, so itong, pangalawang password gagawin natin 'tong confirm password, pati yung ID niya. Okey, okey. So, 'pag magre-register kailangan mag-provide ng email, password, tapos kailangan i-confirm yung password. Ta's imbes na login, register yung gagamitin. Okey. So, dito muna tayo sa register. Susubukan na natin guys na mag-register dito sa ating, ah, user database o table. So, i-check nga natin yung ating SSL. Okay, so yun 'no, yung status niya ay SSL certificate is active. So, mapapansin niyo guys, issue date niya ay, May 5, tapos yung kanyang expiration ay, August 3 kasi free lang din naman ito 'no, yung SSL nila. So, meron lang yan 3 to 4 months bago siya ma-expire. So ito, try na natin guys na HTTPS. Okey yun. So gumana na, naka-HTTPS na yung ating system. So kaya natin siyang ginawang ganyan kasi para secure yung kasi 'pag hindi, siya HTTPS ano, magkakaroon dito ng warning 'no. Pero dahil nasa localhost ako, okey lang siya. Pero 'pag yan ay naka-deploy at hindi ka HTTPS, magkakaroon ng parang warning yung inyong password na hindi siya encrypted. Okey, so balik tayo dito sa lesson. Ipa-process na natin yung ating register 'no. So i-include natin dito yung ating function. Okey. So include once, function dot php. Okay. And then kailangan natin if set post submit. Okey, so ibig sabihin 'pag kinilik ni user yung ating submit o nag-submit yung form, double check natin ang method ay post, ang pangalan nung ating button ay submit, okey. So magkakaroon tayo dito ng confirm 'no, kailangan confirm yung password. Okey, so if, post password is equal to post, confirm password, saka tayo magpo-process ano. Else, mag-e-echo tayo dito ng, password does not match, okey. So ito 'no, sa tingin ko, echo tayo ng div 'no.
Lipat tayo ng div, ta's dito yung ating text, ta's lagyan natin siya ng class na alert, tapos alert, danger, tapos text white, ah, tapos lagyan natin ng padding 2, okey. So 'pag confirm yung password ay, ipo-process na natin yung ating so gagawin natin tatawagin natin yung register na, function tapos, iso-supply natin dito yung email, ayun, oh, email tapos yung ating post, password, okey. So ito ay magkakaroon ng user information, ano? So ang gagawin natin guys ay next natin ay i-store natin siya sa session, okey. So mamaya na 'no kailangan, check muna natin ah, kung mag-i-insert siya sa database. Okey, so punta tayo sa htdoc 'no, dito sa ating directory, tapos right click, reveal in file explorer. So ida-drag ko yung register, login saka yung ating, function. Okey, so balik tayo rito 'no, at punta tayo sa login, okey. Punta tayo sa register, okey. So ito yung ating ginawa 'no. So dapat ito ay 'yun hindi siya magsa-submit ng walang ano, value kasi required siya. So maglalagay tayo dito guys ng email natin ano, email.com ta's yung password natin ay okey, so mamaliin ko 'no, register, 'yun. So lumabas yung password does not match. So ang pangit pala nung ano 'no, ang pangit nung danger nila. Hindi siya masyadong ano, background color ano. So ito naman yung danger kanina 'no, pero bakit ang putla nung ang putla nung danger siguro nga sa ano 'no, sa version may gradient pa nga siya, eh, 'no. So try nga natin 'to BG gradient. Alam ko na yung alert ano, okey so ito yung ginawa kasi natin kanina alert danger, okey kaya siya maputla. Ah, try natin 'to guys, yung BG danger tapos BG gradient. Tapos yung alert, tanggalin na natin 'tong alert na 'to. Okey so refresh, pasensya na guys, kailangan natin lang ayan so password does not match. So kailangan i-password match naman natin ano. So pinoyfreecoder@gmail.com. Okey, so register. Okey, so meron ditong lalabas dapat din 'no, so pero wala 'no, walang nangyari kasi wala pa tayong nilalagay dito sa ating, ah, script. Pero 'pag check natin ang ating users database ay nandun na siya 'no, tapos yung ating password ay naka-hash na. Okey, so ang puwede nating gawin naman ay yung okey, so register successful siya 'no, pero kailangan natin siyang i-process yung message 'no, kasi kung ayaw naman natin na rekta siyang mag-register 'no, kasi may mga system na kailangan verified yung email bago makapag-register. Pero hindi naman na natin siya gagawing gano'n kakomplikado yung code 'no, so gagawin na lang natin, maglalabas lang tayo ng message, okey. So 'pag yung ating function ay equals to success ano,
ah, process natin siya 'no. So ito ay status na lang 'to ano, okey. So if status, is equal to success, maglalabas tayo dito guys ng message ano, register success. Please you can now log in. You can now log in. Okey, so imbes na BG danger 'to, BG success ano, tapos yung gradient niya, gawin natin siyang gradient din. Okey, else, okey, so magre-return tayo ng error. So gagawin natin itong status na 'to ay ipapasok natin dito sa loob, 'yan. Kasi puwedeng ang ibalik niya imbes na success ito 'no, user already exists o kaya register failed ang either dun sa puwedeng i-output ng ating register function, okey? So dalawa yung ating ilalabas na file o i-upload na file, yung una yung ating register saka yung ating function. Okey, so upload and replace. So ulitin natin guys 'no. Okey, so 'pag inulit natin 'yan dapat may lalabas dito na user already exists. Kasi meron na tayong gano'ng user, ayan 'no. Kasi, pareho lang yung data na nandoon ano. So gagawin natin guys ay magre-register ulit tayo ng test user at email.com. Okey, tapos register. So lalabas register success, you can now log in. So meron tayong isang problema dito guys kasi 'pag re-refresh natin, magre-resubmit 'no, pero okey lang yun kasi meron naman tayong safety net na 'pag ni-resend niya, lalabas yung user already exists, so hindi madodoble yung user. Okey, so dalawa pa rin yan ano. So yun lang yung downside nitong approach na 'to. Puwede natin siyang i-process 'no, na magkakaroon tayo ng, message code 'no, magre-return ng message code tapos, ipapasa sa redirect. Parang mangyayari, maghe-header tayo rito papunta dun sa login page 'no, tapos ipapasa natin. For example, location, login.php. Tapos maglalagay tayo dito ng message ID 'di ba, 'pag 1, ito yung lalabas, so 'pag 2, ito yung lalabas, yung parang gano'n ano. Pero hindi ko na gagawin siya dito 'no, assignment niyo na lang 'yan. Okey, so punta naman tayo sa login. Okey, so sa login naman ay similar din ano, so ika-copy ko lang 'to. Okey, so copy ko lang 'yan tapos imbes na register, tatawagin natin naman natin ay yung login. Okey, so wala tayong confirmation password ano, 'yan rekta lang siya na ganyan. Email password 'pag success, login success. Okey, so sa ngayon wala pa siyang session, mamaya natin 'yan, gagawin. Okey, so dito imbes na kasi ito 'no, row na siya. Okey, so sa ngayon comment ko muna 'to ha, tapos return success din 'to. Okey, so para magtugma lang. So titingnan natin kung gagana yung ating, login function ano. So login.php saka function.php drag natin dito. Okey, so try ulit natin mag-login. So ta-try natin yung ating Pinoy free coder 'no. So login, yun. So login success 'no. Tapos 'pag, for example, mali yung password, yan, invalid credentials kasi yun yung ating, kung saan yung login yan, invalid credentials yung lalabas.
Okay, naman natin yung PHP session ano. So paggamit ng session, kailangan muna natin i-check kung may existing session na kasi kung di natin i-check at nag-session start tayo agad ano, kasi ganyan yung paggamit ng session na kailangan may session start. 'Pag session start natin at may existing session na, may lalabas na session is already started 'no. So hindi natin, puwede siyang basta-basta i-session start. So iche-check muna natin guys na if session, status is equal to PHP session none, ibig sabihin walang nakaset, saka natin ise-session start. Okey, so yan, best practice. So similar din guys doon sa ating register. Okey. So actually sa register hindi na kailangan 'no, dito na lang sa, login. Okey, so sa login saka dun sa ating index. Basta kung saan niyo kailangan gamitin yung session, ang meaning ko ng session ito, yung session ng PHP, 'yan. 'Pag kailangan niyong gamitin niya, kailangan naka-session start kayo. Okey, so example 'no, so dito, nag-login na nga siya, so balikan natin 'tong function natin. So imbis na success, ang ire-return niya ay yung row, okey. So ibig sabihin yang row na yan, yan yung, array row ng user. So ilalabas niya lang ito 'no. So sa ngayon ang makukuha lang natin ay yung email, kasi yun lang yung may data tayo 'no, email saka yung created at. Yung password wala na tayong dapat pakialam diyan 'no, kasi naka-hash din naman yan. So kailangan i-store na rin natin yung ID saka yung first name saka yung last name. So i-store na rin natin sa session. Okey, so ang gagawin natin ire-return yung row. So ibig sabihin, imbis na status 'to 'no, ang ilalabas natin ay yung, row, okey. So if row, okey, so if row, so wala na tayong login success, So gagawin natin guys ay mag-aano tayo ng session, magse-set tayo ng session na ang pangalan ay login user. Okey, so yung login user ay tatanggap yan ng, kahit ano 'no, so dito natin isusupply yung row, okey. So para maganda 'no, tapos puwede tayong mag-redirect, header, location, redirect tayo dun sa ating root, 'yan, redirect na tayo dun sa ating root directory. Okey, so try natin guys 'no. So balik tayo dito sa ating file, storage, tapos i-upload natin yung ating, function, saka login. Yun lang ba yung inedit natin, yun lang yung inedit natin, tapos upload. Okey, so refresh, hindi login na tayo 'no. So login, okey, so pumunta na siya rito 'no. So hindi natin alam kung nag-login ba siya. Okey, so gagawin natin guys dito sa index, che-check natin guys kung ipe-print R natin yung session, yung buong session. Tingnan natin kung may laman 'to. Pero hindi natin magagamit 'to, kasi kailangan nating execute ito 'no, 'yan. Tapos upload natin yung ating index.php. Okey, so refresh. Okey, so ito yung, meron tayong login user 'no, tapos sa loob ng login user ay merong isang array na puwede natin i-access yung first name, last name, email, yung password nandun nga rin 'no, saka yung created at. So, yun yung problema 'no. So kaya ko pala naisip na wag na lang isama dito yung ano, so gagawa na lang tayo ng array ano, na bago, tapos, ID, row ID, first name, kasi hangga't maaari wag natin ilalagay sa session yung password guys, delikado yan.
first name ba yung ating first name na one word na first name. Tapos, last name. Okay, so isasama ko na dito yung email ano. So kung, meron kayong paggagamitan niyan puwede naman 'no, sama na natin yung email dito. Okay. So mukhang kailangan natin i-implement yung ating logout ano. Okay, so very straightforward lang yung logout natin 'no. So gagawa lang ako dito ng logout na .php 'no, logout na file. Okay, so dito, gagawin lang natin session start. Tapos yung ating session ise-set lang natin siya ng, blank array, okay. Tapos, session destroy, okay. Tapos sumunod ay, magre-redirect na tayo sa login. Okay, so location, login.php. Okay, so ito lang yung logout 'no, tapos ang gagawin natin dun sa ating navbar, nasaan na yun, navbar. Ang gagawin natin ay nasaan yung logout natin yan, so yung logout natin, actually yun na pala 'no, nakalagay na pala dito yung logout.php, so hindi na natin kailangan i ah, update yung navbar. So gagawin na lang natin, i-upload natin yung file na logout. Okay, so refresh, nandito pa rin yung ating ano 'no, session, so logout. Login.php, kailangan natin ng exit dito. Okay, so di niya kasi alam kung anong gagawin ano. So dapat dito guys 'no, ano na siya, empty na yung session natin kasi nag-logout na. So di ko alam kung bakit siya la-logout 502 bad gateway. Okay, siguro ayaw niya ng ganitong ano 'no, approach. Lagyan natin ng function 'no, logout. Function logout tapos i-call natin. Okay, so yun na guys 'no, so yun ang mali, nakahiwalay pala 'tong location na 'to, hindi pala puwede. Okay, so siguro kahit di na siya ilagay sa logout na function 'no, pero anyway, ganyan na natin siya, gagamitin ano. Ngayon 'pag pupunta ako dun sa aking, index 'no, yan. So empty na yung array, ibig sabihin naka-logout na tayo. So hindi na natin kailangan, hindi kailangan pala natin muna, so login, tapos pinoyfreecoder@gmail.com. Kasi titignan naman natin kung ano yung naka-store dun sa session. Okay, so yun pa rin, hindi ko na-drag yung ano 'no, hindi ko na-drag yung login. Sorry guys 'no. So, drag natin yung login. Okay, so logout ulit. Okay, so yun 'no, wala na yung password, meron tayong sariling, array 'no. So, puwede nating gawin diyan ay, 'pag gagamitin natin yan guys 'no, yung session natin, para ma-access yun ay login user 'no. Tapos, naka-nested siya 'no na array kasi kung papansin niyo meron siyang main array na login user tapos sa loob nun meron siyang array din. So ang gagawin natin i-access natin yung unang array na first name mo, try wala palang ano yun, wala palang value yung first name natin. Email, okey. So email, ito, i-upload natin yung ating index.php. Okay, so yun dun natin makukuha o ganito natin kukunin yung information ni user 'pag kukunin natin yung mga data sa loob ng session.
Okay, so dahil alam na natin kung paano gamitin 'to 'no, ang gagawin natin ay ililipat natin siya 'no. So, tanggalin natin 'to, saka ito tanggalin natin. Hindi pala 'no, kailangan pala natin dito. So, gagawin natin magkakaroon tayo ng conditional dito 'no. So, kinat ko ha, yung ating button, 'yan yung may button tayo na add product. So, 'pag hindi naka-login, ibig sabihin, PHP it, session, login user. So, tama ba? Oh, login user, sabihin if is set, 'yan, puwedeng ganyan ano, if is set, login user, tapos, ah, and if ano, okey. So, paste ko na dito 'no, kasi error 'yan. Kinat ko lang cut tapos ipapasok natin sa if is set. Okay, so basically 'pag nakaset yung login user, ibig sabihin may naka-login siya, ay lalabas yung ating add new product. Ngayon 'pag hindi naman siya naka-login, dapat mawawala 'tong add new product natin na button ano. So, i-upload lang natin yung ating file, yung ating index. So, okey siya kasi naka-login ano. Ngayon 'pag maglo-logout ako, okey, so nasa login na tayo ulit ano, pero 'pag babalik ako dun sa index.php natin, wala yung add, new product. Okey, so kasi hindi tayo naka-login. Pero mavi-view naman natin yung ating mga product ano. Pero gagawin din natin similar 'no, dun sa ating details. So i-hide natin ito 'no, yung kabuuan nito. So puwede ko na lang i-copy ito. Copy natin 'to. Okey, so tanggalin na lang natin nasa loob at ito ay ilipat natin dito, okey. Tapos siyempre tatawagin natin yung, iche-check muna natin yung session ng ganyan. Okey, so upload naman natin yung ating details.php. So refresh, 'yan. So dahil 'di tayo naka-login ay hindi natin kita yung 'yan, hindi natin kita yung ating, mga buttons. Pero navi-view naman natin yung details, so okey lang 'yan. So balik tayo dun sa ating navbar, similar ano, similar approach. Pero dito siguro ima-manual na lang natin. Kasi LI, okey. I-manual type na lang natin. So if, if is set, session login user, 'yan, okey. 'Pag if isa siya, ang ililitaw natin ay yung logout, okey. Tapos maglalagay tayo dito ng else, tapos and if. Okey, so ito ililipat natin dito. Okey, ibig sabihin 'pag meron naka-login, ang ililitaw nung ating navbar ay, logout. Pero 'pag hindi naman naka-login, ang ilalabas niya ay yung login. Okey, so punta tayo sa templates, sa loob ng templates ano. Tapos ida-drag lang natin yung ating navbar. Okey, balik tayo sa root, tapos 'pag na-refresh natin yun. So ang lalabas lang ay login, logout wala 'no. So 'pag nag-login naman ako,
Yan, lalabas na yung logout at wala na yung login tapos meron na rin tayong add new button. Tapos yung ating, edit and delete button ano, lalabas na kasi naka-login na siya, okey? Okey, so yun yung ating ano 'no, login and register and login process at nalaman na natin kung paano gumawa ng, login register and login function 'no, dinagdag natin dito sa ating function.php na file tapos nagamit na rin natin siya as a session ano, nakapag-store tayo ng data from a session. Okey, so sa next nating tutorial guys ay, ah, maglalagay tayo dito ng updated at saka added by, okey? So gagamitin natin yung session yung information ng user na naka-login para ma-display dito sa product pala 'no, hindi dito 'no, sa product kung sino yung mga nag-login saka sino yung mga nag-update saka sino yung nag-add ng mga product. Okey, so ifi-fix na rin natin 'tong created at 'no, ta's maglalagay tayo ng updated at. Okey, so yun yung ating tatalakayin sa next lesson. Okey guys, so kung nagustuhan niyo 'tong lesson na 'to at hindi pa kayo subscriber, please consider subscribing, i-hit niyo yung bell button para updated kayo sa susunod na lesson dito sa Pinoy Pre-Coder Channel. Again guys, maraming salamat sa panonood at kita-kita tayo sa susunod na lesson.